Okay, so ang ginawa ko dito, pwede pala siyang nag-modify ako ng antena dito tsaka dito. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. SMA yung antena din na ginagamit katulad dun sa ibang mga modem. Ito kasi ito yung ano niya, ito yung signal niya na nagko-connect sa network. So makikita nyo dito, teka lang, dito siya, dito ko siya binuksan. Tama ba to? Ayun, yan, meron diyang tornilyo. Yun. So bubuksan ko lang para sa inyo na modify ko na kasi to. Tapos dito, ayan guys, so, ganyan. Tapos pag didikwatin nyo siya, gamit kayo nitong flat screw sa mga mahilig magbuting-ting dyan. Ito, gamit kayo ng flat screw, tapos ganyan nyo. Okay, medyo masikip lang talaga siya. Ay, nga pala, di pa natanggal yung tornilyo. Huwag niyong kalimutan guys, yung tornilyo dito. Saan ba yun? Teka, sira ko pa yata. So ito, tanggalin muna natin. Yun. Yan, so pwede na. Excuse me. Yan. Ganyan lang siya. Stick ko dito. Yan. So ito yung laman, ito yung sa loob niya. Yan. So ito, meron ditong antenna D, diversion, tapos antenna M. Ibig yatang sabihin nito main. Main antenna, tapos dito ay diversion. So bumili lang ako nito sa Shopee, itong ganito. Tapos nagbutas ako dito. Mas okay kung meron kayong grinder or yung kahit anong pambutas para magkasya dito sa SMA. Tapos ito kasi, ito yun dito. Ito siya, dalawa siya. Ayan o. So ito kasi sa antena niya para makakuha ng signal na 5G LTE, mga ganun. Kasi dito naman meron siya ditong port, ito Wi-Fi 2.4G, tsaka dito is Wi-Fi 2.4G/5G, 5 GHz. So ito yung built-in yang Wi-Fi guys. Pwede nyo siyang lagyan ng nabibili din sa Shopee kung gusto nyo lumawak pa yung signal nung 2.4 GHz tsaka yung 5 GHz Wi-Fi ng device na to. So pwede kayo maglagay din pa ng dalawa dito, SMA, tapos bili na lang kayo nung pang router na excuse me, built-in antenna. Ayan, ganyan lang siya. Kung pwede nyo siyang hugutin, kaso may magkakaroon ng butas dito, so hinayaan ko na lang siya as is. Yan. Yan. So antenna, meron akong antenna. Teka lang. Ay, ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan o. Ito yung sa mga lumang router na may malawak na yung may malawak na range ng kanyang Wi-Fi. Excuse me. Ayun, pasensya na at
Usok kasi ubo sa amin. Okay, ito yung sa may mga lumang, alam niyo yung mga router, yung mga lumang router na may malawak yung range ng kanilang wifi, pwede niyo siyang ilagay dito. Ano, kasya naman eh. Ay, saan ba yun? Ito. 2.4 gigahertz dyan. Pwede niyo siyang ilagay dyan. Yan, kasya naman. Or dito. Yung sa 5G guys, meron din kasi nabibili na 5 gigahertz na built-in wifi. So, yun. Kung 2.4 gigahertz yung ilagay mo dito, pwede din. Pwede din siyang 5 gigahertz wifi dyan. Pero dito is 2.4 gigahertz lang. So, ayun. And then, ayan. Tapos lagyan natin na antena. Kapag ito kasi, pag tinanggal mo to, ito, kunyari, i-disconnect mo tong antena niya. Ano mangyayari? Ayan. Dito. Pag tinanggal mo to, ganyan. Naranasan ko na walang signal. Wala talaga siyang signal. So, kailangan talaga meron siyang external na dito. Para magkakaroon siya, makakasagap siya ng 4G, LTE, at 5G na network. Wait lang. So, meron ako nito. Galing to sa ibang modem. Lagay ko siya dito. So, gagana pa din. Kasi nga, pinalitan lang ng ano eh. Antena. Ayan. Gaganyan na siya. Ito, pwede din siya sa ano, yung mga pang-outdoor. Bili kayo ng mga hyperwave o yung mga signal booster something na pwedeng ilagay sa tubo yung signal para sa labas. Para mas malakas yung signal niya. Ganyan. Yan. Tapos speed test natin. Tingnan natin kung ano signal ang makukuha niya. Ayan, tapos ko-connect tayo dito. Ayan, pula pa. Excuse me. So, hintayin nating mag-reboot dito. Ayan, green na. Okay, so magko-connect tayo dito sa ating laptop. Teka lang. GLD. Ito pala. Cancel, hindi ba yan? Ito pala yun. Isa na ba yung oops. Tugtugaak. Yan, kukunik ako dito sa wifi nito. Ay, mali. Kung mali pa din, kalimutan ko na yung password dyan, wait lang.
gamitan ko na lang ng ano, ng Ethernet cable. Ito. Pwede naman eh. Yun. Pwede yata. Ewan ko, pwede ba? Ayun, nag-blink na. Ayan. May connection na tayo. So, punta tayo sa excuse me. Fast. Ito yung speed test sa Ookla. Pero sa fast.net na lang tayo. So, let's see. Ayan. Yan lang yung nakukuha ko sa area namin. 19, minsan din kasi malakas eh, umabot ng 40, umabot ng 30, minsan ako iba-iba. Band 1 lang kasi ito nakakonect. Ayan o, umabot siya ng 30 Mbps. Ay, tapos meron din palang nag-comment sa previous previous video. Yung ayun nga, yung speed test tsaka yung upload niya. Ipapakita ko din sa inyo. Tinandan natin kung ilan. Umabot siya ng 40 tapos bilang 16, 17. Single band lang kasi to eh, as is lang to eh. Hindi ko pa to na lock. Ayun, tapos show more, ayun. Ito yung upload speed niya is 16, 15, 16 ganyan. Ito ay depende pa rin sa area nyo guys. Sa amin wala kasing 5G. Walang 5G yung sa dito. 'Di ba yung 4G LTE, 4G Plus, then 5G, then 5G Plus. Walang 5G sa area namin. So, amin lang ay 4G LTE, band 1, 41, tsaka 28. Tapos meron din, thank you din nga pala dun sa nag-comment na meron pala siyang band lock. O nga pala. Tapos, hindi ko lang kung ilan ang speed test ni Ookla. Si Ookla naman, tingnan natin kung ilan ang ibibigay ni Ookla dito. Finding server. Siguro kasi mahina tong gamit kong antena. Palitan kaya natin. No? Palitan kaya natin. Taga lang. Ayan, so tinanggal ko yung yung antena ko, yung external antena ko ng ibang modem. Tapos kinonek ko yung as is niya, yung original niya na antena ito. Kinabit ko na siya dito. Yan, tapos mag speed test tayo kung ilan yung makukuha natin. Yan, tayo natin. Okay, so ayan na, green na siya. So napapansin ko na mas excuse me. Na mas siya, mas mabilis siyang makapag-search ng Wi-Fi, ng Wi-Fi hindi, ng network pag ito yung talagang nakakabit, hindi yung sa external antenna. So tingnan natin. Ito, gamit tayo ng LAN connection. Meron pa bang load to? Wait. Ayan, okay. So, gagawin natin is pakita ko sa inyo yung kung saang band siya nakakonect. So, pansin nyo, connected na tayo sa LAN port. So,
192. Ito. Kasi thank you nga pala dun ulit sa nag-comment na meron siyang band lock. Pero kakaiba yung band lock niya dito. Basta teka, tingnan lang muna natin. So dito siya sa device, tapos advance, tapos physical cell lock. Ayan, status niya is unlock. Tapos kung mag-lock kayo, ano nyo to, i-click, tapos click kayo ng add. Tapos dito kasi wala siyang data. Kung meron kayong ayan, kung frequency band, hindi tayo makakapag yan, kaya kailangan, hindi tayo makakapag input. Kailangan natin mag-obtain kung saan siyang band naka-connect. Kasi right now band 1 ako naka-connect, tapos obtain yan. Ang lang dito is paano natin siya dito sa band. Hindi tayo makakapili ng band kasi nalalak lang siya kung ano yung mismong band na pinagko-connect niya. Like example, pagka turn on nyo sa kanya, kukonect na agad siya dito sa example sa band 1. Band 1 lang siya, hindi mo siya mapapalitan to band 28 or band 41. I mean sa area ko ha. Kung i-lock nyo naman siguro siya sa 5G, cancel muna natin. Dito ka naman sa 5G. Tapos lock, then click add. Pagka-add mo, ayan o. Wala kasi akong 5G. So, ganyan. Kaya ganyan siya kasi walang 5G sa area ko. So, yun lang yung dito. Kasi pag nag-lock ka dyan, di ba kagatulad nung ibang mga modem, meron silang dito. Kunyari, pag mag-unlock ka or mag-lock ka ng band, meron agad mga listahan kung band 1, band 28, band 41, ganyan. Dito, wala. So, magsi-search ka kung ano yung kaya pag-click mo ng obtain, ino-obtain lang niya kung anong frequency yung currently ka nakakonect. So, siya pa rin yung masusunod. Pero nilock mo lang siya sa network na to. Nilock mo lang siya kung saan siya ngayon nakakonect. Ang mahirap dito kapag multiple towers, kunyari nakakonect siya sa ganitong tower, tapos ewan ko lang talaga. Siguro pag merong multiple towers naman, pag nag-obtain ka, makikita siguro yan na marami ding band 1 dyan, band 28, baka yun. Kasi dito sa amin, isang cell site lang eh. So, baka, pag nasa city ka, baka magkakaroon ka ng ibang dyan, ibang data. Like, band 1, meron ding ibang band 1, iba't ibang frequency, sila ID ganun. Yan. So, i-unlock ko na lang siya as is. So, para makita nyo yung kung saang band siya nakakonect. By default kasi is kakonect siya sa saan nga ba ito nakakonect? Teka lang. Device info, network information. Yan. So, ayun, current band. Sa band 1 lang talaga ako nakakonect. Kasi ito yung mas malakas sa area namin. 19. Umabot siya ng 19 dB. Ayun. So, mag-speed test tayo gamit tong Ookla. Ookla ba to? O nga. Speed test. Hanap ako ng malapit sa area namin. Bohol kasi ako sa Bohol. Cebu. PLDT Cebu. Ito na lang. So, susubukan natin. Yan. Yan yung nakukuha kong speed.
Yan. So, medyo okay na rin yung ping niya, 37. Yan. Pagpunta naman tayo sa fast, tingnan natin sa fast. Same lang. Sa fast is 55 yan. Maabot ng 75 oh. Show more info. Ito yung upload niya. Yan, medyo hintayin lang natin. Ayan, tapos na. So, ganyan yung nakukuha kong speed. Ito sa Ookla, ito naman sa fast.com. Ayan. Ganyan lang siya. So, yun. Try natin mag-connect. Unplug natin to. Using 5 GHz na Wi-Fi niya. Saan ba yung 5 GHz? Ito. Dito ko connect 5. Ayan o, may 5. Yung 2.4 GHz kasi niya ito, 2.4. Ito nakalagay 5. So, yan, connected ako. So, dito ulit ako sa fast.com. Try ulit natin. Ayan, so via Wi-Fi na ako nakakonect sa kanyang 5 GHz, hindi na sa LAN. Ayan, tinanggal ko na yan. Not bad na, no? Kung mga ganyang speed. Malakas na talaga yan para sa akin. Sa mga probinsya, pag malayo ka sa city, matutuwa ka talaga pag ganyan ang speed mo. Pag nasa mga baryo-baryo ka na lugar. Baryo kasi yung sa amin eh. Malayo sa city ako. Yan mga ganyang speed. Kahit nga 20 Mbps, masaya na yun eh. Tsaka 10, okay din naman yung 10, yung GOMO. Okay din naman. Pero depende pa rin talaga sa area. Yan. Hintayin muna natin matapos to. Itong upload speed. Ayan. Ganyan siya. So, yun. Okay. So, I hope na nakatulong ito na magpudbuting-ting ng ating mga curiosity about sa dito na ito na modem. So again, pwede nyo siyang kabitan ng external antenna, ganyan. SMA female. Oo. SMA female yung bibilhin yung antenna sa Shopee. Marami dyan, mga ganito. Ayun. So hopefully may natutunan ulit kayong learning sa atin. Ayan. Okay. See you next lesson. Bye-bye.